Mabilis na kumilos si Tang para ilayo si Wu Bangji palayo sa palasong itinira ni Cheng. Kita sa mukha ni Wu Bangji ang pagkabigla, habang napanganga naman ang tatlo sa lakas ng sandatang binigay ni Tang. Tinanong agad ni Cheng kung ayos lang si Wu Bangji. Sumagot si Wu Bangji na ayos lang siya, hindi lang niya inasahan na ganun kalakas ang maliit na sandatang ginawa ni Tang. Ipinaliwanag ni Tang na dahil sa bloodline effect ni Cheng, mas mabilis at mas matulis ang bawat palaso, naging doble ang lakas ng atake. Pagkatapos ay inutusan niya si Cheng na kolektahin ang palasong ginamit nito, at agad naman itong sumunod. Sinabi rin ni Tang na kailangan nilang ilihim ang tungkol sa mga sandatang iyon. Ginawa niya ang lahat ng iyon para lamang sa kanilang grupo. Pagkatapos ay inanunsyo niyang magpapatuloy na sila sa paglalakbay dahil sapat na ang kanilang pahinga. Sumang-ayon ang lahat at nagpatuloy sila sa paglakad. Samantala, lumipad si Cheng para alamin ang sitwasyon sa paligid. Pagbalik niya ay ipinaalam niyang nakita na niya ang grupo ng mga estudyante ng Carey Academy. Binubuo sila ng 7 katao at nasa 5 kilometro ang layo. Sinabi ni Tang na susundan nila ang grupong iyon habang pinananatili ang ligtas na distansya. Mabuti raw at alam na nila ang kinaroroonan ng mga ito, dahil kailangan niyang protektahan si Xiao Wu sa anumang panganib. Pagsapit ng gabi, dala-dala ang blessing ni Dubai, palihim na nagtungo si Tang sa campsite ng grupo ng Carey Academy. Pagdating niya, nakita niyang nag-uusap ang mga ito habang nag-iiho ng karne. Tumaas ang kilay ni Tang nang makita niyang nakaupo sa tabi ni Xiao Wu ang lalaking may dilaw na buhok. Ngunit napansin din niyang tila hindi malapit si Xiao Wu sa kahit sino sa kanila. Natuwa siya na malamig ang pakikitungo nito sa mga kasamahan. Kinabukasan, maagang nakabalik si Tang sa kanyang grupo at nagsimula silang maglakad. Ngunit may kakaiba siyang nararamdaman, isang masamang kutob na hindi niya maipaliwanag. Tinawag niya si Dubai at tinanong kung may nararamdaman ba itong panganib. Sumagot si Dubai na wala siyang kahit anong kutob. Sinabi ni Tang na mabuti kung ganoon, at nagpatuloy sila sa kanilang gawain. Ngunit habang lumilipas ang oras, lalo pang lumalakas ang kakaibang pakiramdam ni Tang. Naisip niyang baka hindi ang grupo nila ang nasa panganib. Bigla siyang kinabahan, baka si Xiao Wu ang tinutukoy ng masamang kutob. At may iisang paraan lang para makasiguro. Kailangan niya itong puntahan at tingnan mismo. Samantala, sa campsite ng mga estudyante ng Carey Academy, habang nagluluto sila ng kanilang pagkain, may isang misteryosong lalaki ang biglang nagsalita mula sa dilim. Nakangisi ito at sinabing mukhang napaka-komportable ng pamumuhay ng mga estudyante habang nagte-training. Nagulat ang matabang estudyante at sumigaw, pilit na inaalam kung sino ang nagsalita. Unti-unting lumabas ang lalaki mula sa kadiliman, napapalibutan ng kakaibang aura, isang aura na kapareho ng kay Xiao Wu. At hindi lamang siya mag-isa, may iba pa siyang kasamang nagtataglay ng parehong presensya. Nanlaki ang mga mata ng lalaking may dilaw na buhok at halos hindi makapagsalita. Sa loob-loob niya ay nagtataka siya kung bakit nandoon ang lalaking iyon. Binati ng estranghero si Xiao Wu at tinawag niya itong nakababatang kapatid. Sinabi pa niyang narinig niya raw na nagpunta ito sa bundok para mag-training, kaya naisipan niyang puntahan upang dalawin. Sumagot si Xiao Wu ng malamig na. Wala siyang natatandaang meron siyang kapatid. Ngumisi ang lalaki at nagsalita na tama lang na hindi siya nito kilalanin. Dagdag pa niya ay mixed blood lang si Xiao Wu at hindi karapat-dapat magdala ng bloodline ng Noble Peacock Demon Emperor. Sinabi rin niya kay Xiao Wu na sumama ito sa kanya pabalik at huwag nang hintayin na gumamit siya ng puwersa. Sa puntong iyon, biglang tumayo ang lalaking dilaw ang buhok. Bahagyang nanginginig ang boses niya habang tinatawag ang pangalan ng estranghero na Wang Yan. Tinanong niya si Wang Yan kung anong ibig sabihin ng lahat ng kanyang ginagawa. Lumingon si Wang Yan, malamig ang tingin at sinabing wag siyang makialam sa problema ng kanilang pamilya. Hindi nagpasindek ang lalaking dilaw ang buhok. Ipinaalam niyang kahit anak pa ng City Lord si Wang Yan ay haharapin pa rin ito ang mga kaparusahan sa kanyang ginawa kapag dinala nila ito sa korte. Ngumisi si Wang Yan, at sinabing kung yun ang gusto niyang gawin ay mas mabuti na lang napatayin niya silang lahat at ilibing sa lupa kasama si Xiao Wu. Hindi natinag ang lalaking may dilaw na buhok. Tiningnan niya si Wang Yan at waring sinusukat kung gaano kalaki ang kaiabangan nito. Tinanong niya kung kampante ba si Wang Yan na kaya nitong talunin ang lahat ng tao sa kampo,
bago niya ito tuyain bilang basura ng kanilang pamilya. Hindi naman nagpakita ng inisi Wang Yan. Ipinaliwanag niya ng malamig na napilitan lamang siyang patayin ang ilang kapatid dahil kahit siya ang pinakamatanda, mas pinapaboran ng kanilang ama na ipamana ang trono sa iba. Dagdag pa niya, ay alam niya kung bakit maganda ang pakikitungo nila kay Xiao Wu, yun ay dahil alam nilang isa si Xiao Wu sa napiling tagapagmana. Ngunit ayon kay Wang Yan, mali ang kanilang inaasahan dahil ginawa lang iyon ng kanyang ama upang paigtingin ang kompetisyon sa magkakapatid. Sa paliwanag niya, imposibleng pumili ang Great Peacock Monster Race ng isang mixed blood gaya ni Xiao Wu. Aniya, ang pagkakamaling iyon ng kanyang ama ay siya mismo ang magtatama. Napakapit sa mahigpit na pag-iisip ang lalaking may dilaw na buhok, nakalaunay makikilalang si Song Junho. Batid niyang ang mga kasama ni Wang Yan ay pawang mga level 8 experts na may dugong nagmula sa Great Peacock Demon Emperor. Habang sinusuri niya ang sitwasyon, nagbigay ng panukala si Wang Yan, kung magpapanggap sila na hindi nila nalaman ang nangyari at isasabing napatay si Xiao Wu ng mga halimaw, maaari silang umalis ng buhay. Kasabay nito, tinanong niya si Song Junho kung sino sa tingin nito ang mas may tsansang magmana ng trono, siya, o ang isang mixed blood na gaya ni Xiao Wu. Ipinahiwatig niyang hindi kailanman tatanggapin ng ancestral court na ang isang katulad ni Xiao Wu ang maging tagapagmana. Hindi nagpatalo si Song Junho. Tila hindi siya nakinig ni kaunti, para sa kanya, kung gusto ni Wang Yan si Xiao Wu, kailangan muna siyang dumaan sa kanya. Sa isang iglap, umalpas ang napakalakas na aura ng Golden Lion Bloodline, kasabay ng paglunsad niya ng pag-atake. Hindi na gumalaw si Wang Yan at inutusan lamang ang isa sa kanyang kasama na labanan si Song Junho. Agad itong sumunod. Sa unang salpukan, lumamang agad ang kaalyado ni Wang Yan. Sa lakas ng impact, tumilapon si Song Junho sa ere. Nagmadali namang sumaklolo ang matabang estudyante pati ang iba pang kasamahan, at mabilis na umakyat ang tensyon sa isang matinding labanan. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, napalibutan at natalo rin sila ng pangkat ni Wang Yan, hanggang sa mahulog sila pababa sa gilid ng burol. Samantala, nakatutok ang pansin ni Wang Yan kay Xiao Wu. Tila para sa kanya, natapos na ang pag-abala at maaari na nilang pag-usapan ang mahalagang bagay. Ngunit tumanggi si Xiao Wu, ipinaalam na wala siyang intensyon makipag-usap, higit pa rito, hindi niya kinikilala ang ugnayan na iginigiit ni Wang Yan. Tumaas ang tensyon ng biruin pa ni Xiao Wu na kahit nais makuha ni Wang Yan ang trono, natatakot pa rin ito sa mga wolf at tiger. Nainis si Wang Yan at sinabi kay Xiao Wu na bawiin niya ang kanyang sinabi. Sa gitna ng kanilang tensyon, biglang bumagsak ang malakas na pag-ulan ng mga palaso sa grupo ni Wang Yan. Napatigil at napalingon si Wang Yan, hindi malaman kung sino ang nanggugulo. Sa sandaling iyon, ginamit ni Tang ang flash leopard technique upang mabilis na makalapit kay Xiao Wu at mailayo ito. Nang mahawakan niya ang kamay ni Xiao Wu, napansin niyang malamig at maliit iyon, at sa oras na iyon, tumibay ang pasya niyang protektahan ito. Umalis sila ng mabilis, ngunit agad nag-utos si Wang Yan sa kanyang grupo na habulin sila. Binitawan ni Tang si Xiao Wu upang mas mabilis itong makatakas at pinayuhan na tumakbo habang haharapin niya ang mga paparating na kalaban. Ginamit ni Xiao Wu ang Divine Transformation, at lumitaw ang mga pakpak nito bago lumipad palayo. Ngunit hindi, nagtagal, nakahabol agad ang grupo ni Wang Yan. Nang maramdaman ni Tang ang paglapit nila sa kanyang likuran, mabilis niyang kinuha at nilagyan ng palaso ang Godly Huge Crossbow. Pinakawalan niya ang mga palaso na may blessing ng kapalaran. Sa tulong ng Heavenly Rhinoceros Eye Technique, nagbago ng direksyon ang mga palaso, tumama sa mga level 8 experts, at nagdulot ng malaking kalituhan. Dahil dito, tinigilan nila ang paghahabol kay Tang. Hindi nila maunawaan kung paanong nasugatan sila kahit may proteksyon ng kanilang matitibay na balahibo. Nagpatuloy sa pagtakbo si Tang, iniisip kung gaano kaepektibo ang crossbow kumpara sa iba pa niyang sandata. Ngunit nagulat siya nang biglang lumitaw si Xiao Wu mismo sa kanyang harapan, humarang sa kanyang daraanan. Napahinto si Tang, hindi makapaniwala. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit nandoon pa rin si Xiao Wu sa halip na tumakas ng tuluyan. Sinabihan ni Tang si Xiao Wu kung nasisiraan ba ito ng bait, ngunit kahit ganoon ay hinawakan niya agad ang kamay nito at mabilis silang umalis sa lugar. Nang masigurong wala nang humahabol, sila'y tumigil.
Doon sinabi ni Xiao Wu na marahil ay maaari ng bitiwan ni Tang ang kanyang kamay. Nataranta si Tang at agad na kumalas. Tahimik na tiningnan siya ni Xiao Wu bago nagtanong kung sino siya. Sagot ni Tang, maaari siyang tawagin nitong Shira. Sumunod namang inusisa ni Xiao Wu kung tao ba si Tang, at agad niya itong pinagtibay. Nagpasalamat si Xiao Wu sa pagligtas sa kanya, at sinabi ni Tang na wala iyon at hindi kailangan mag-alala dahil palagi niya itong paprotektahan. Pagkatapos, ipinaalala ni Xiao Wu na lumalalim na ang gabi at kailangan na niyang umalis. Hindi sumagot si Tang at pinanood lang ang paglalakad nito palayo. Ngunit bago tuluyang mawala, tumigil si Xiao Wu, lumingon, at ipinakita ang marka ng redemption sa kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata ni Tang nang makita ang matingkad na asol na simbolo. Matapos bumati, nagpakilala si Xiao Wu bilang Mei Gongzi at sa katuluyan ng tumalikod. Naiwang nakatulala si Tang, pinoproseso ang nakitang marka. Sa kanyang pagkakaalam, dalawa lang ang miyembro ng redemption sa Carry City na may ganitong kulay. Nagtaka siya kung paano nagkaroon ng ganoon si Xiao Wu, lalo pat napakabata nito. Habang malalim siyang nag-iisip, dumating si Mayor Zhang at tinanong kung bakit niya tinulungan ang babae. Ngumiti si Tang, tila alam na rin ang dahilan ng pagsama ng Mayor sa kanila, hindi lamang para protektahan sila, kundi pati na rin si Xiao Wu. Paulit-ulit siyang tinanong ng Mayor, kaya nagbiro si Tang na baka love at first sight ang dahilan. Wala mang tiyak na sagot. Inamin ni Mayor Zhang na parang naniniwala siya dahil wala ring ibang paliwanag kung bakit ganoon kabilis gumalaw si Tang. Ipinahayag pa ng Mayor na mas lalo pang nagiging misteryoso si Tang habang lumilipas ang mga araw, lalo na dahil sa mga sandatang nilikha nito na kayang tumanggap ng lakas ng bloodline na lagpas sa kanyang imahinasyon. Pagkatapos ay inabot niya kay Tang ang mga palasong ginamit nito sa laban kanina. Iniba ni Tang ang usapan at sinabi ang tungkol sa asul na marka ni Xiao Wu. Agad niyang inasyum na maaaring inilagay si Xiao Wu sa Peacock Clan bilang spy, o marahil para kontrolin ang buong clan mula sa loob. Ngunit sinabi ng Mayor na delikado kung masyadong marami siyang malalaman. Ayon dito, masyadong mahalaga ang usaping iyon sa kanilang organisasyon, kaya mas mabuting lumayo si Tang kay Xiao Wu. Hindi sumang-ayon si Tang. Tinanong niya kung hindi ba siya makakatulong kay Xiao Wu, saka diretsyong sinabi kung gaano niya ito nagugustuhan. Mabilis siyang binutukan ni Mayor Zhang at pinaalalang napakabata pa niya para maintindihan ang ibig sabihin ng salitang iyon. Samantala, nakabalik na si Xiao Wu sa kanilang kampo. Habang nag-iisa, muling binalikan ng kanyang isip ang nangyari. Sa tingin niya, kahanga-hanga ang kakayahan ni Tang, at nang sandaling hawakan siya nito, ramdam niya ang init at bigat ng kamay na tila nagbibigay ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng seguridad. Para bang matagal na siyang lihim na pinuprotektahan ng taong iyon. Napaisip siya kung magkikita pa ba silang muli. Maya-maya, dumating si Wang Yan kasama ang kanyang grupo. Pagkakita kay Xiao Wu, agad na pinunan ni Wang Yan ang lakas ng loob nitong bumalik. Ngunit malamig na sumagot si Xiao Wu, sinasabing doon niya gustong magpahinga. At tinanong nito kung ano ang dahilan para hindi siya doon makabalik. Nagalit si Wang Yan at inutusan ang kanyang mga alagad na hulihin si Xiao Wu. Agad silang lumusab habang mariing sinabi ni Wang Yan na gusto niyang makita kung makakaligtas pa si Xiao Wu. Tahimik lang si Xiao Wu, halatang nadidismaya, pero maya-maya ay malamig niyang iniutos na lumuhod sila. Bigla namang binalot ng napakalakas na aura at pressure ang paligid. Isa-isang bumagsak sa lupa ang mga tauhan at napaluhod. Maging si Wang Yan ay nagulat sa nangyari. May isa pang alagad na nagtaka kung ano ang ginawa sa kanila ni Xiao Wu. Sinagot ito ni Xiao Wu na ang pagtawag sa kanila ng tanga ay insulto pa sa salitang iyon. Tinanong niya kung paano nila nagawang kalimutan ang batas ng kanilang clan. Habang hawak ang espada at kumikislap sa liwanag ang kanyang aura, ipinabatid niya ang tanong kung alam ba nila ang kaparusahan sa pagtatangkang pagpatay sa isang miyembro ng royal family. Napasigaw si Wang Yan, hindi makapaniwalang mas malakas pa ang bloodline ni Xiao Wu kaysa sa kanya. Nang iminulat ni Xiao Wu ang mga mata, pinaalalahanan niya si Wang Yan na gusto nitong makipaglaban para sa trono. Ngayon daw ay bibigyan niya ito ng pagkakataon, at hinamon itong makipagduelo sa lugar na iyon mismo. Nanlaki ang mga mata ni Wang Yan nang makita ang transformation ni Xiao Wu.
Pagkatapos ay narinig niya itong nagsabi na ang matatalo sa kanilang dalawa ay mamamatay. Mas lalo pang napatili si Wang Yan nang mapansin niyang may Peacock Golden Crown si Xiao Wu. Ang Golden Peacock Crown ay tanda ng isang tunay na royalty, isang marka na tanging ang may pinakapurong dugo ng Royal Peacock family ang nagtataglay. Ito ang simbolo ng tunay na tagapagmana, at sinasabing ang sinumang may suot nito ay may kakayahang lagpasan ang limitasyon at maging Demon Emperor. Ganito ang kasabihan sa Peacock Clan. Pinagpawisan si Wang Yan at pilit na nagmakaawa, sinasabing hindi niya sinasadya ang nangyari at isa lamang itong hindi pagkakaintindihan. Ngunit muling ipinaalala ni Xiao Wu na kanina ay gusto niyang labanan siya para sa trono, at ngayon ay naroon na ang pagkakataon. Nanginginig na napaatras si Wang Yan, hindi makapagsalita. Ilang sandali pa, napangitngit siya at naghanda na parang aatake, tila desidido sa gagawin. Hindi makapaniwala ang isa niyang alagad sa nakikita. Lumuhad ito at tinawag si Xiao Wu na Crown Princess. Nalito si Xiao Wu, pati ang isa pang alagad ni Wang Yan sa nasaksihan. Sa gulat ni Xiao Wu, biglang umiyak si Wang Yan sa harapan niya. Inamin nitong nagkamali siya at hindi niya alam na kayang i-manifest ng kanyang kapatid ang korona. Pinagsisihan daw niya ang lahat at nakiusap na bigyan sila ng pagkakataong pagbayaran ang kanilang kasalanan. Napabuntong hininga si Xiao Wu at sinabi sa kanila na umalis na at huwag sirain ang kanyang mood. Bahagyang napaluwag ang loob ni Wang Yan at agad niyang inutusan ang mga alagad na mag-alisan. Bago pa makalayo ang grupo ni Wang Yan, tinawag sila ni Xiao Wu. Nanginginig na humarap si Wang Yan at nagtanong kung mayroon pa bang kailangan ang Crown Princess. Inutusan sila ni Xiao Wu na pulutin muna ang mga palaso, linisin ang mga iyon, at ibigay sa kanya. Walang pag-aalinlang ang sumunod ang grupo. Habang pinagmamasdan ni Xiao Wu si Wang Yan, naisip niya na kahit nawasak na ang pride nito bilang miyembro ng Peacock Demon Race, gusto pa rin itong makabalik sa kanilang ancestral home. Pagkaraan ng ilang sandali, tinitigan niya ang mga palaso at napansin kung gaano kahusay ang pagkakagawa. Napaisip siya kung si Tang ba ang gumawa ng mga iyon. Habang abala sa pag-iisip, may boses na nagsabing pabalik na sa campsite ang kanyang mga kasamahan. Si Mayor Zhang pala ang nagsalita. Ipinaliwanag niyang malamang ay bumalik ang grupo ni Xiao Wu upang tingnan ang sitwasyon. Tinanong siya ni Xiao Wu kung bakit siya nandoon pa, kung alam naman niyang papunta na ang grupo. Inabot ni Mayor Zhang ang malaki at makapangyarihang godly huge crossbow kay Xiao Wu. Sinabi niyang naroon siya dahil inutusan siya ni Tang na ihatid ito. Nagtanong si Xiao Wu kung alam ba ni Mayor Zhang ang pinagmulan ni Tang. Sumagot ang mayor na wala siyang ideya. Ipinahayag ni Xiao Wu na may kakaiba kay Tang na kinatatakutan niya, ngunit hindi na niya gustong alamin pa. Sa palagay naman ni Mayor Zhang, base sa ginawa ni Tang sa pagligtas sa kanya, mukhang mula sa kabutihan ang motibo nito. Pinaalalahanan pa niya si Xiao Wu na hindi sana nito basta ipinakita ang marka ng redemption kay Tang. Aminado si Xiao Wu na nagpadalos-dalos siya dahil inakala niyang kabilang din si Tang sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Mayor Zhang na nakabalik na ang grupo ni Xiao Wu kaya aalis na siya, at agad siyang naglaho. Nagulat sina Song Junho nang makita nilang walang kahit anong galos si Xiao Wu. Tinanong niya kung nasaan sina Wang Yan, ngunit sinabi lang ni Xiao Wu na pagod siya at kailangan niyang magpahinga bago pumasok sa tent. Hindi makapaniwala si Song Junho habang nakatingin sa kasama niyang mataba, na agad nagtanong kung ano ang susunod nilang gagawin. Sumagot si Song Junho na magpapahinga sila dahil mukhang umalis na ang grupo ni Wang Yan. Sabi naman ng matabang estudyante, malalaman lang nila ang totoong nangyari pagbalik sa akademya. Hindi sigurado si Song Junho kung paano nakaligtas si Xiao Wu, kaya inisip niyang baka palihim itong pinuprotektahan ng Peacock Clan. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, tinitigan ni Tang ang kanyang kamay habang inaalala ang pakiramdam ng mahawakan niya si Xiao Wu. Hindi niya inaasahang miyembro pala ng Redemption si Xiao Wu, at mataas pa ang ranggo nito. Para sa kanya, magandang balita iyon, pareho pala sila ng layunin, kaya nabawasan ang bigat ng kanyang mga problema. Nabuhayan siya at nagpasya na gumawa ng Peacock Plume, isang uri ng hidden weapon at pangatlo sa pinakamalakas na sandata ng Tang sect sa kanyang nakaraang buhay. Balak niyang ibigay iyon kay Xiao Wu. Pagsapit ng umaga, habang mas lumalalim ang kanilang ruta sa loob ng Kerry Mountain Range,
mas dumami ang mga halimaw na kanilang nakakasalubong. Ang lokasyon nila ay malapit na sa tirahan ng Winged Tiger. Pagkalipas ng ilang oras, tinawag ni Tang si Wu Bangji at sinabing pag-uusapan nila ang kanilang strategy para sa laban kinabukasan. Tinawag ni Wu Bangji ang lahat upang magtipon. Ipinaliwanag ni Tang na base sa kanilang kasalukuyang posisyon, may posibilidad na makasalubong nila ang grupo mula sa Carry Academy. Inutusan niyang isuot nila ang mga maskara upang hindi sila makilala. Sinabi rin niyang mas malakas ang kabilang grupo kaya mas mabuting umiwas sila sa gulo. Ngunit idinagdag niyang mayroon siyang mapangahas na ideya. Hindi malaman ni Guli kung matutuwa ba siya o hindi sa narinig. Habang si Dubai naman ay nagsabing maganda ang tunog ng ideya ni Tang. Ipinaliwanag ni Tang na kahit mapanganib ang plano, may mataas itong tsansa ng tagumpay. At kapag nagtagumpay sila, mas malaking benepisyo ang makukuha nila kumpara sa dati. Natuwa ang lahat at hinintay ang susunod pang detalye. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na kabanata.